Napaisip ako ng Ebanghelyo ni Juan kung alin ang mas makapangyarihan, ang literal na salita o ang talinghaga sa kabila ng salita. Para sa manunulat na salita ang puhunan sa pag-iral, madaling sabihin na talinghaga ang higit na makapangyarihan at hindi na kailangang pagtalunan. Pero napaisip ako, paano kung ang ostya na tinatanggap ko tuwing misa ay literal na laman at ang alak ay literal na dugo ng Diyos na nagkatawang tao? Matatanggap ko ba ang tinatanggap ko ng buong kataimtiman at kaluguran? Sa tuwing nakikiisa ako, nakikinig at nanonood sa mulit-muling pag-aalay ni Jesus ng sarili sa pamamagitan ng selebrasyon ng banal na misa. Ito ang kapangyarihan ng literal na salita. Wala kang maitatago. Kung ano ang sinabi ay iyon na. Walang labis, walang kulang. Sino ang tatanggi kung gayon? Sa literal na pagdapo ng swerte, kung magising ka isang madaling araw at may nakasalansang 700 milyong piso sa loob ng iyong kwarto, na iyon na. Buong-buong iyon na sa kondisyong pagdating ng hating gabi sa oras na makatulog ka, ay hindi ka na kailanman magigising pa. Naalala ko ang kapangyarihan ng salita sa mga alamat. Ay naku, Pinang, sabi ng may sakit na ina sa anak. Sana ay dumami ang mata mo nang makita mo ang sandok na hinahanap. Doon nagmula sa daing ng ina ang pinya, sabi ng alamat. Mayroon ding kwento tungkol sa pulubi na hindi pinapasok sa isang kaharian na umaapaw ang pagkain sa mga hapag. Isinumpa sila ng matandang pulubi na mag-aanyong hayop at ang mga kutsara at tinidor na inihagis nila sa kanya ay bumalik sa kanila at kumabit sa kanilang puwit bilang buntot tulad ng sa unggoy. Ang alamat ng butiki, ang maagang horror story na nabasa ko noong bata. May isang binata na sa labis na pagsuyo sa isang dilag ay sumunod sa inihabili nito sa kanya. Kung talagang mahal mo ako, ay dalhin mo sa akin ang puso ng iyong ina. Ganoon nga ang ginawa ng binata. Dinukit niya ang puso ng ina, sapo sa kanyang palad. Ngunit bago pa nakababa ng hagdan ay nadupilas, nahulog, nadapa, at mula nooy nakapagkitna sa lupa pagdating ng takip silim bilang paninimdim sa kabuktutang nagawa niya sa ina. Iyon ang unang butiki, sabi sa kwento. Sa hinabahaba ng humiliya ng pari ay bigla akong nangilabot. Ako na hindi alam ang gagawin at agad sinakluban ng takot nang minsang saksihan ang pagsusuka ng dugo ng alagang aso. Ako na hindi matutukso sa dinuguan bilang comfort food ng mga Tagalog. Paano ko tatanggapin ng maluwalhati sa loob ang literal na laman at dugo ng Diyos, kahit pa ang pangako ng Ebanghelyo ay mabubuhay ako ng walang hanggan? Kapag itinataas ng pari ang ostya, ang sinasabi niya ay, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. At pagkatapos, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Malinaw na hindi sinasabi ng pari, ito ay katumbas ng aking katawan at dugo. Hindi rin ito ay maihahalin tulad sa aking katawan at dugo. At lalong hindi sinasabing, ito ang sagisag ng aking katawan at dugo.
Ang kapirasong ostya at ang alak sa oras ng pagbabasbas ay hindi na ostya at alak, kundi katawan at dugo ni Jesus. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sabi ni Juan. Hindi ito pangako, kundi katiyakan. Nangyayari ang pahayag sa sandali ng pagtanggap ng bawat nananampalataya. Ni hindi na nga kailangang maghintay sa darating pa dahil nagaganap na ang salita mulang pagbigkas ng nagbasbas hanggang pagbubukas ng sarili ng nakikinig at tumatanggap. May denotasyon at konotasyon ang wika. Denotasyon ang tinutukoy na literal, mesa, bangko, baso, piso. Konotasyon kung may iba pang ibig sabihin ang pahayag ng salita. Sampusang pera, mukha kang pera, nagbubuhat ka ng sariling bangko, iniutang mo ng pawis at dugo ang pambayad sa puwit ng baso lang pala. Ang kapangyarihan ng literal na salita ay nasa panganib. Nataglay nito na malimit ay bigat ng sumpa. Ayaw na ayaw ng tatay binabanggit ang salitang buwisit dahil may dala raw kamalasan iyon. Nahihindik ang inang kapag nadatnan ang mga batang naglalaro ng baril-barilan, patay-patayan dahil ang ganoong mga tagpo ay hindi laro sa kanila, kundi katotohanan ng karanasan ng mga dumaan sa digmaan. At nangingimi ang sinuman kapag nasabihan ng gagapang kang parang ahas bilang kaparusahan sa isang mabigat na kasalanan. Ang panganib na kaakibat ng literal na salita ay nasa katotohanang sinasaksihan ng mga mata at hindi maipagkakaila. Narinig ko mula sa isang taga Davao na nakaranas ng lagim ng karahasan noong panahon ng matinding sagupaan sa pagitan ng mga armadong grupong nagigiit ng kani-kanilang kapangyarihan. Tinawag iyon na no man's land, sabi niya, dahil literal na mapapatid ka sa mga bangkay na nakahandusay sa daan nang walang sinasantong oras. Nang mamuno si Mayor Digong, sabi niya, ay laking pasasalamat ng mamamayan dahil sa wakas ay nakaranas sila ng kaayusan at ligtas na pamumuhay. At unti-unti ay umunlad ang lungsod dahil umiral ang pagpapatupad ng batas. Naalala ko ang sinabi niya noong naging pangulo ng bansa. Ang takot ay ibabalik ko sa gumagawa ng krimen, hindi sa ordinaryong mamamayan. Gayunpaman ay hindi masaya ang kanyang mga kritiko, lalo na at hindi sila taga Davao. Hindi iyon mauunawaan ng sino mang hindi nagpapakumbabang magbukas ng pinto at magpatuloy sa karanasan ng kapwang dumanas ng kamatayan araw-gabi sa isang bayan hanggang magmakaawa marahil silang may sumugpo sa kamatayan sa parehong anyo ng kamatayan. At ngayon nga sa pagdinig sa Kongreso, pilit pinagtutumbas ng mga politiko ang war on drugs at EJK at idinidiin paulit-ulit ang dating Pangulong Duterte bilang promotor ng mga pagpaslang na naroon na sa mulat-mula bago pa siya umupo sa kapangyarihan. Saan babaling kung gayon ang mamamayan na binibigo ng batas at tagapagpatupad ng batas? Maghihintay tayong dumating nawa ang milagro bilang tagapagligtas at baguhin ang puso ng tao. Ito ang kwento at misyon ng anak ng Diyos na nagkatawang tao upang iligtas tayo pero pinaslang pa rin ng lahi ng tao. Sa makatwid, ang panganib ng literal na salita ay maaaring gamitin ito ng walang pakundangan pagdating sa malaon, laban din sa katotohanan. Kung totoong talamak ang gumagamit ng iligal na droga sa mga nakaluklok sa pwesto sa kasalukuyan, at bulto-bulto ang nawawalang pera sa kaban ng bayan, ang nagiging bunga ay pamamanhid sa iniiralan ng literal.
pati sa mga nanonood sa pag-iral ng literal. Nawawala ang budhi, sumusuko sa nahiratihan o nakasanayan, kundi man nagpapasasa sa kalasingan at kasiyahang dulot ng ningning at ang liwanag ay natatabunan ng kadiliman. Kaya may talinghaga. Ginagamit ko ang talinghaga bilang silungan ng kapangyarihan ng salita na magpahaba ng buhay o bumuhay ng patay. Ang kapangyarihan ng talinghaga ay nasa pagliligtas ng mundo mula sa panganib ng literal. Malakas na puwer sa kapwa ang balintuna at ang parikala bilang mga anyo ng talinghaga. Ang kabalintunaan ay pahayag na parang diwasto ngunit may katotohanan. Ang parikala ay naghahantong sa kabaligtaran sa inaasahan. Pamilyar tayo sa kwento ng lalaking ubod ng yaman at nagtanong kay Jesus kung paano mabuhay ng walang hanggan. Sabi niya'y sumusunod siya sa mga utos, ngunit nang sumagot si Jesus na ipamigay niya ang kanyang kayamanan sa mahihirap, lumayo siyang nakayuko dahil hindi niya kayang pakawalan ang kayamanan. Mayroon ding nag-ipon ng nag-ipon at nagbilang ng malaking kikitain pagdating ng anihan. Pagdating ng hating gabi, kinuha siya ni kamatayan. At sinasabi rin mula sa Biblia, mananatiling nag-iisa ang butil ng trigo, malibang ito ay mahulog sa lupa at mamatay. Kapag ito ay namatay, mamumunga ito ng marami. Sa pag-anyaya sa atin ng talinghaga na pumasok sa dilang nasaasalat ng mga pandama, kundi sa natitimbang ng isip at loob, naglalaho ang kapangyarihan ng imbing literal. Darating ang araw ng pagtutuos. Magbabayad ang lahat ng may utang. Sa mga pagkakataong nilulustay ng literal, ang kadakilaan ng sandali, bawat tao ay may pagkakataong iligtas ang sarili mula sa sariling kabuktutan. Ang talinghaga bilang kapangyarihang babawi at magbabalik sa katarungan ay hindi laging nakatayo sa malayo. Ang talinghaga ang walang hanggang pag-asa ng mga sumasampalataya. Sabi ni Viktor Frankl, Holocaust survivor at may akda ng Man's Search for Meaning. Everything can be taken from a man, but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. Ano ang nagligtas sa kanya sa kulungan? Ang talinghaga ng kalayaan. Ang kalayaan ng tao na hindi kailanman mapipiit, mapipitpit, mabubulok, hindi maigugupo, hindi kailanman mamamatay, anuman ang puok, anuman ang oras, at sino man ang kaaway, kasama na ang sarili. Kung si Amado V. Hernandez nga ay winika sa tulang Isang Dipang Langit, sabi niya, at ito ang tanging daigdig ko ngayon, bilangguang mandi, libingan ng buhay, 10, 20 at lahat ng taon, ng buong buhay ko'y dito mapipigtal. Ngunit yaring diway walang takot, hirap at batis pa rin itong aking puso. Piit ay bahagi ng pakikilamas, mapiit ay tanda ng hindi pagsuko. Mapiit ay tanda ng hindi pagsuko. Babalik ako sa tagpo sa misang nag-udyok sa akin sa pagninilay sa salita. Ang tinatanggap ba ng isang Kristiyano ay nagaganap dahil sa kanyang pananalig o iyon ang bukod tanging katotohanan at wala nang iba pa? Iyon ang misteryong nasa pagitan ng tahas at pahiwatig, ang katawan at dugo ni Jesus bilang katawan at dugo ni Jesus. Literal, ngunit hindi sukdulang literal. Talinghaga, ngunit lumalampas sa talinghaga.
Si Jesus para sa mga sumasampalataya ang buod ng muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Ganito mailalarawan ang misteryo, hindi gagap o hagip ng alinman sa mga pandama, ni ng imahinasyon na naghahanap ng tungkuan sa umiiral na katotohanan. Misteryo dahil hindi mo mahawakan ang mukha ng Diyos. Ngunit kung nakaranas ka ng pagmamahal ng ina, mula sinapupunan hanggang pagtanda, ano pang mukha ng Diyos ang hindi masisilayan sa mukha ng nagsasakripisyong magulang? Ang katawan at dugo ay hindi katawan at dugo ayon sa nalalasahan na aamoy, nasasalat na katawan at dugo, ngunit katawan at dugo ng paulit-ulit na nag-aalay ng sarili. Diyos na anak ng tao, Diyos na totoo, at taong totoo. Tinatanggap ang sakramento ng komunidad ng mananampalataya dahil sa pananalig na kung wala ay bakit pa? Para saan ang pagkain ng tinapay na nagdudulot ng buhay na walang wakas? Ngunit ang itatanong ko sa sino mang nakikinig, bakit mo ibig mabuhay ng walang hanggan? Kanina ay nabanggit ko ang kapangyarihan ng talinghaga na magpahaba ng buhay o bumuhay ng patay. Bilang wakas ay nais kong ihandog ang isang tula bilang opsyon sa hindi pagpatay. Kapag malakas ang tuksong manalangin ng ganap na pagkalipol ng masama sa mundo. Mula sa aklat na Saulado. Tuwing umagang tila maggagabi. Malapot na tinggang tubig baha ang kalangitan ngayong 10:00 ng umaga. Papasok pa lang ako sa trabaho ay parang bumabalik na sa bahay. Tumatalsik sa salamin ng kotse ang humaliling dilim na gumugulantang, parang kaibigat-bigat ng mga ulap, at di malaon ay mahuhulog sa mga bitak ng mundong namumutok sa libog at lagnat. Iwinawasiwas ng hangin ang mga puno sa Ortigas at ibinuwal pa nga ang isa. Ang pula ng ilaw trapiko ay pumikit dumilat. Samantala'y parang walang nangungusap sa mga kasabay na sasakyan sa daan. O marahil, di ko lang naririnig ang busina. Walang biglang humaharurot sa unahan o dumadaplis sa gilid ng kani-kaniyang kahungkagan. Ano nga kaya't? Umuurong ang lahat. Nahihilong nakaratay ang araw. At wari 6:00 ngayon, papagabi. Ang kamatayan ay ang mamang sorbetero sa gitna ng ulan. Ang nilagang mani isinusulot sa imbudo ng suka. Ang nakasagalay mga basketballista at mga askal. Nawawala ang kamay ng magnanakaw. Ang pinakamadadang tao'y nagdidikdik ng sariling dilang sinilihan. Ano kaya't lubha pang pinagpala ang masasama para hindi na kailanman mamatay? Walang katapusan ang kanilang kaligayahan. Ang hangin ay nagiging bato, ang oras ay hindi tumatakbo. Ano kaya't maumay sila sa pagpapasasa, mapagod sa rangya at lisya, at magmakaawa. Siphayuin ako ng tadhana, bulukin ang aking laman, buong buhay, sa lalong madali, pugtuin na ang hininga. Bigyan ako ng balang, mangangata. Daghang salamat sa kaloob na sansandali. Hanggang sa muli, Rebecca T. Año Nuevo, Filipino, nakikipag-usap, nakikipagkapwa.